Kabanata 56-60. Oo, ito ang ginagawa ngayon ni Tang Wulan. Sa kanyang mga mata, si XCXC ay hindi na nag-iisa, ngunit isang piraso ng metal na kanyang pinanday. Ang kanyang puso ay unti-unting pumasok sa ethereal state of forging. Tila bumagal ang nakakahilo na mga galaw ni XCXC, at ang lahat ay tila may tila susundan. Ang Thousand Forged Tungsten Steel Hammer ay umindayog sa ilalim ng ganitong sitwasyon, 2 beses na magkasunod, na hamarang sa pag-atake ni XCXC. Bago ginawa ni XCXC ang kanyang ikatlong pag-atake, naramdaman niya ang masamang hangin na umihip sa kanyang mukha. Muli itong hinampas ni Tang Wulan. Mula sa nakakatusok na tunog, maririnig mo kung gaano kabigat ang naturang martilyo. Nagmamadaling umiwas si XCXC, ngunit na-i-deploy na ni Tang Wulan ang mga dobleng martilyo sa oras na ito, na humahampas sa kanya na parang isang marahas na bagyo. Biglang dinala ng hanging martilyo ng ang alikabok sa lupa, at natalo si XCXC. Ang Guanglong Dagger ay hindi nang ahas na harapin ito ng husto. Isa siyang spirit attacker ng uri ng agile attack. Kahit na ang kalaban ay umasa sa purong kapangyarihan, ang kanyang martial spirit ay maaaring hindi maipakita. Sa mga tuntunin ng lakas, ang pagkakaiba ay talagang malaki. Sa isang kislap ng hugis ng katawan, agad na umatras si XCXC, binuksan ang distansya sa pagitan ng Tang Wulan at Tang Wulan. Hindi humabol si Tang Wulan. Kung tutusin, hindi niya talaga kayang abutin. Hindi niya namamalayan na pinigilan ang mga martilyo, ngunit nasa estado pa rin siya ng pagpikit ng kanyang mga mata, na nakatitig kay XCXC. Ang bastos na ito. Lihim na nagmura si XCXC sa kanyang puso. Nagsimula na ring magningning ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim, naging solemn na ang ekspresyon ni XCXC, ang kanang kamay na may hawak ng Guanglong Dagger ay bahagyang lumipat sa gilid, at ang kaliwang kamay ay nakataas din sa parehong oras. Biglang nag-iba ang aura ng buong pagkatao niya, agad na lumakas at lumakas. Bahagyang dumampi ang mga daliri sa lupa, at nang lumipad muli ang figure, nag-iwan ito ng mahinang after-image sa hangin, at ang bilis ay hindi bababa sa 30% na mas mabilis kaysa dati. Hinayla ng Chi Machine, sabay na iwinagayway ni Tang Wulan ang dalawang martilyo. Si XCXC ay nasa himpapawid, bahagyang tinapik ang Light Dragon Dagger gamit ang kanyang kanang kamay sa Tang Wulan Thousand Forged Tungsten Steel Hammer, at binaligtad niya ito gamit ang kanyang lakas, at agad na ikanaway si Tang Wulan gamit ang kanyang kaliwang kamay. Sa isang malambot na, poof, mayroon ng mantsa ng dugo sa likod ni Tang Wulan. Ang matinding pangangilig ay agad na nagpatalsik kay Tang Wulan mula sa kanyang ethereal na estado, pagsuray-suray sa ilalim ng kanyang mga paa, at isang maapoy na sakit sa kanyang likod. Kasabay nito, isang daloy ng init ang bumubulusok mula sa gulugod sa isang iglap. Si Tang Wulan ay hindi nagulat at natuwa, si Jinlin ay malapit nang lumitaw. Lilito lang pala ang Golden Scales kung talagang aatakihin. Gayunpaman, nang siya ay tumayo ng matatag, ang init na dumadaloy sa kanyang katawan ay tahimik na nawala, at hindi tumaas ng kasing init ng huling pagkakataon, at ang mga kaliskis ng ginto at malakas na kapangyarihan ay direktang lumitaw. Tumigil ka. Hindi alam ni Wu Changkong kung kailan siya nagpakita sa gitna nila, at itinigil ang kompetisyon. XC Zayesheng. Bumantong hininga si XCXC, bakas ng pagmamataas ang sumilay sa kanyang mga mata, at sa wakas ay nanalo siya. Sa wakas nanalo ako ng isang beses at napaiyak. Gayunpaman, hindi lumitaw ang kakaibang golden scale ng lalaking iyon. Baka gusto pa niyang magtago. O, gaya ng sinabi niya, hindi niya makontrol ang mga gintong kaliskis. Sinabi ni Wu Changkong kay XCXC, ikaw ang may pananagutan sa pagbabayad kay Tang Wulan para sa isang uniforme ng paaralan. Hindi ba ako nanalo? Di ba dapat may rewards? Naramdaman lang ni XCXC na madilim ang kanyang mga mata. Bakit ba lagi akong pinalulugi ni Tang Wulan? Bakit? Tumingin si Wu Changkong sa mga estudyante sa klase at malamig na sinabi, tapos na ang pagsusulit, alam mo ba kung ano ang nararamdaman mo para sa akin? Ang bulok na kahoy ay hindi maaaring ukit. Tanong at diretsyong sagot ng malamig at mapagmataas na lalaking Diyos. Hindi katakataka na mahahati ka sa 5 klase. Gaya ng inaasahan, lahat sila ay okay. Ngunit kahit na ikaw ay isang piraso ng scrap iron, gagawin kitang 100% na bakal. Ngayon lang kayo nakakita ng lahat sa pagsubok. Ano ang martial arts ni Tang Wulan? Ito ay tinatanggap sa pangkalahatan. Si Blue Yingkou, ang hindi nagamit na espiritu ng martial arts, ngunit halos nanalo siya. Nanalo ako, okay. Ang puso ni XCXC ay puno ng pighati at galit, na para bang natalo ako. Ano man ang iniisip niya, nagpatuloy si Wu Changkong, siya ay umaasa hindi lamang sa asul na pilak na damo, kundi pati na rin sa kapangyarihan ng katawan. Maaaring sabihin ng ilang tao na ang kapangyarihan ng katawan ay kapaki-pakinabang sa yugtong ito. Kapag ang kapangyarihan ng espiritu ng bawat isa ay napabuti, magkakaroon sila ng mas maraming kaluluwa. Pagkatapos ng mga kasanayan, ito ay walang silbi. Ngunit, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Hindi ka kwalipikadong mag-isip tungkol sa antas ng espiritu ng maraming tao. Tanungin ang iyong sarili kung gaano karaming mga tao ang makakarating sa antas ng espiritu ng pagkakaroon ng 1 segundo. Mayroon ba itong higit pang mga kasanayan sa kaluluwa?
Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay hindi na ang hadlang sa pagpasok para sa mga Mecha Masters. Ang makapangyarihang Energy Storage Soul Guide ay nagbibigay daan sa mga ordinaryong tao na maging Mecha Masters. Gayunpaman, ang isang malakas na pangangatawan ay dapat na batayan ng mga Mecha Masters. Walang mabuti. Sa pisikal, hindi mo kakayanin ang epekto at mataas na intensity ng labanan sa loob ng mecha. Sa makatuwid, sa pagtingin sa katotohanan na ang iyong sariling pisikal na fitness ay magsisimula bukas. Sa umaga at teoretikal na kaalaman sa hapon ngayong ito ang pagtatapos ng klase sa umaga para sa pagsusulit ngayon, pag-isipan mo ito sa hapon, ang klase ng teorya ay nagtuturo. Ang mga salitang ito ang pinakamahabang beses na sinabi ni Leng Aonan mula noong siya ang guro sa klase. Walang lasa ng pangangaral, sinasabi lang ang mga katotohanan. Sabihin man na sila ay nag-aaksaya o nag-aanunsyo na magsasagawa sila ng espesyal na pagsasanay, ito ang pinakasiguradong tono. XCXC, Tang Wulan, sumama kayong dalawa sa akin. Matapos sabihin ang mga huling salitang ito, tumalikod si Wu Changkong at naglakad patungo sa gusali ng pagtuturo. Gusto mo bang magbigay ng reward? Agad na natuwa ang mga mata ni XCXC. Narinig niya bago siya dumating sa akademya na kadalasang may mga gantimpala para sa mga kompetisyon sa akademya, at ang mga gantimpala ay medyo maganda. Champion siya, champion ng class 5, napakalakas ng dance teacher, ano ang magiging reward? Nagsimula na siyang mag-isip tungkol dito sa kanyang puso. Dinala ni Wu Changkong ang dalawa sa kanyang opisina. Ang kanyang opisina ay maliit at nakakaawa, 10 metro kwadrado lamang, maliban sa isang mesa, isang aparador, at isang upuan. Nung sinabi kong basura ngayon, kasama kayong dalawa. Ang mga unang salita ng lalaking Diyos ni Leng Ao ay nawala ang magandang kalooban ni XCXC. Di ba dapat may rewards? At least nakakapagpalakas ng loob. Tumingin si Wu Changkong kay Tang Wulan, ngayon ay nakapagtanghal ka ng maayos, ngunit hindi mo lubos na nagamit ang iyong mga kalamangan. Ang iyong asol na pilak na damo ay dapat na mutated, at ang tiyaga nito ay iba sa mga ordinaryong tao. Ngunit, ang iyong kaluluwa ang kapangyarihan ay masyadong mahina upang hawakan ng masyadong mahaba. Sa kasong ito, hanggat ang espiritu ng kapangyarihan ng kalaban ay mas mataas kaysa sa iyo, wala ka na bang pagkakataon sa iyong mga martilyo? Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, natuto akong magpanday. Bahagyang gumalaw ang kilay ni Wu Changkong, forging. Isa kang soul master, what forging to learn? Ang tanggang ibon ay lumilipad ng maaga sa kagubatan. Isa ka ng hanggal na ibon, at nag-aaksaya ka pa ng oras sa mga walang kabuluhang bagay. Ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang ulo at sinabing, ngunit sinasabi ng lahat na ang aking espiritu ay isang basurang espiritu, at ang aking espiritu ay hindi mabuti. Diretso siyang pinutol ni Wu Changkong, kaya nagpaplano kang maging isang forge. Random. Tandaan, ikaw ay aking estudyante. Bago kita husgahan bilang isang basura, kailangan mong magtrabaho ng husto patungo sa aking kaluluwa. Ang direksyon ng guro. Kumaibot ang sulok ng bibig ni XCXC. Di ba sabi mo basura tayo? Medyo nakiramay na siya kay Tang Wulan ngayon. Siyempre, ito rin ay dahil nanalo lang siya. Oh, sumang-ayon si Tang Wulan, ngunit siyempre hindi siya susuko sa pamemiki. Ang pakiramdam ng tagumpay na natamo sa pagpapanday ay hindi niya nagawang sumuko. Sa Wan, puro frustration lang ang natatanggap niya. Lumingon si Wu Changkong kay XCXC, bakit ka nakangiti? Sa tingin mo ba ay mas magaling ka sa kanya? Nakakatuwa ang kambal na espiritu, tama. Sa ika-18 antas ng kapangyarihan ng kaluluwa, mas nakadepende ito sa likas na pakinabang ng kambal na espiritu. Katutubo. Puno ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ipinagmamalaki mo ba ito? Itinaas ni XCXC ang kanyang ulo at gulat na tumingin kay Wu Changkong. Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Malamig na sinabi ni Wu Changkong, malayo ka pa. Ang Twin Martial Arts ay hindi walang basura. Bilang isang Agile Attack Type War Spirit Master, pinilit siyang gumamit ng Twin Martial Arts ng isang Blue Silver Grass Spirit Master. Soul, maluwalhati ba ito? Ako. Namula ang mukha ni XCXC, at hindi siya nakaimik saglit. Guro, ano ang kambal na espiritu? Tanong ni Tang Wulan. Kumunot ang noo ni Wu Changkong, kumakain ba ng tuyong pagkain ng iyong guro sa junior college? Ni hindi mo alam ang tungkol sa kambal na espiritu. Ang kambal na espiritu ay may dalawang espiritu. Ang mga benepisyo ng dalawang espiritu ay halata. Sa pangkalahatan, ang kambal na espiritu ay nagtataglay. Ang kapangyarihan ng espiritu ay maaaring makatiis sa mga espiritu na sumusuporta sa 18 singsing ng espiritu maliban kung, tulad ng pinuno ng Spirit Tower ng unang henerasyon, siya ay may katangian ng espiritong martial spirit, at ang bawat espiritu ay napakalakas at maaaring pagkalooban ng maraming mga singsing ng espiritu. Tumingin si Tang Wulan kay XCXC. Lahat sila ay tao. Bakit naging unfair? Siya ay isang abolished martial soul, ngunit ang iba ay kambal na martial souls. Masyadong malaki ang gap. Biglang tinanong ni Wu Changkong si Tang Wulan, sa tingin mo ba ay mabuti ang kanyang martial soul? Tumingin si Tang Wulan sa kanya, kailangan pa ba ito? Kinulat ni Wu Changkong ang kanyang mga labi, maaaring hindi ito mas mahusay kaysa sa iyo. Ang kanyang espiritu ay isang punyal, at gayon din ang pangalawang espiritu, ngunit ito ay hindi nakikita.
Ang saklaw ng pag-atake ng punyal ay maikli. Sa modernong pakikipagdigma sa mecha, maaari itong ano ang ginagawa mo. Ang maliksi na uri ng pag-atake na espiritu ng digmaan master ay ang pinaka-napipigil pagkatapos maging isang mecha master. Ang espiritu ng pinakadakilang uri ng digmaang pantulong sa akin ay master. Nakatitig ba si XCX kay Wu Changkong nang nanlaki ang mga mata? Hindi kaya anak niya si Tang Wulan. Bakit bigyan siya ng tiwala sa pamamagitan ng pagmamaliit sa akin? Ito ay hindi patas. Hindi man lang siya nilingan ni Wu Changkong. Okay, let's talk about business. Lumakas ang loob ni XCX, magbibigay ka ba ng reward? Tuwing bagong pasukan, ang kolehiyo ay magkakaroon ng kompetisyon, kapwa para sa Intermediate Division at Senior Division. Ang aming Intermediate Division ay may 6 na grado, at lahat sila ay sasali. Ang kompetisyon ay tinatawag na promotion competition. Kompetisyon sa promosyon. Si Tang Wulan ay may pagdududa sa kanyang mga mata. Wu Changkong daw, nagsisimula ang promotion competition sa pinakamahina na klase. Pinipili ang mga mag-aaral para lumahok sa challenge. Hinahamon ng class 5 ang class 4, at iba pa. Nanalo ang challenge at nagpapalitan ng prefix ng klase. Sa madaling salita, kung matatalo natin ang class 4, pagkatapos, hindi na tayo ang bottom class ng first grade class 5, kundi ang first grade class 4. Ang mas mababang rank na challenge ay mapapatunayan na magpapatuloy sa paghamon ng class 4 hanggang sa ang lower rank na challenge. Ang laro, mula sa unang baitang hanggang sa ika-6 na baitang hamon ay maaari mong makuha ang pamagat ng unang baitang sa pinakamataas kung patuloy mong hamonin ang mga matataas na baitang upang manalo, ikaw ay gagantimpalaan para sa bawat tagumpay sa unang hamon ng Leapfrog Challenge. Sinabi ni XCX, ibig sabihin, ang klase natin ang unang hamonin. Lahat ng 6 na baitang, 5 klase sa unang baitang, 5 klase ang huling nirerango, ibig sabihin, ang buong Intermediate Department, ang kanilang klase ay nasa ibaba. Umiral. Oo. Tumanggo si Wu Changkong, para sa klase, ito ay isang labanan ng kaluwalhatian. Kasabay nito, kung maaari mong landagin ang hamon, ang gantimpala ay napakayaman. Buong pagmamalaking sinabi ni XCX, walang problema, Teacher Wu, ipaubaya mo na lang sa akin. Aakyat ako ng todo, baka direktang hamon sa ika-6 na baitang. Ngumuso ng masama si Wu Changkong, ang pinakamababang bilang ng mga kalahok ay 2. At, sa tingin mo ba ay hindi magagapi ang kambal na espiritu? Alam mo ba kung sino ang maaaring mapili sa unang klase? Sa mundong ito, magpakailanman walang kakulangan ng mga henyo, bagaman maraming mga henyo ang nawala. Gayunpaman, sa Intermediate Department, ang iyong mga talento ay maaari lamang ituring na katamtaman. Hindi masyadong nakinig si XCX sa mga sumusunod na salita. Binigyan niya ng pansin ang unang pangungusap ni Wu Changkong. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin kay Tang Wulan sa gulat, Guro, ano ang ibig mong sabihin sa pagpayag na makipagkompetensya ako sa kanya? Sumandal si Wu Zhangkong sa kanyang upuan at biglang kumilos ng mapagbigay, maaari kang magkaroon ng isang mas mahusay na pagpipilian. Ako, gustong sabihin ni XCX, hindi ko siya kasama. Ngunit pagkatapos ng isang ikot ng pag-iisip, naaalala ang mga estudyanteng may kaila-hilakbot na kakayahan sa kompetisyon ng klase ngayon, hindi ko talaga masabi. Sa anumang kaso, ang lalaki sa harap niya ay pinalo siya ng 2 beses, at naroon din ang misteryosong kapangyarihan ng Golden Scale. Wu Changkong daw, ang kompetisyon ay magaganap sa loob ng 1 buwan. Kaya naman, mula bukas, bilang karagdagan sa klase, sanayin ko kayong 2 gabi-gabi. Ang gawain na itinakda ko para sa inyo ay napakasimple. Ang pangalan ng klase ay nagiging unang baitang. Hindi malay na tanong ni Tang Wulan, kung gayon, paano kung mabaygo tayong gawin ito? Haha, napangiti si Wu Changkong. Napakagwapo niya noon. Ang ngiting ito ay agad na nagpasindik kina Tang Wulan at XCX. Gayunpaman, habang tulala, naramdaman din ng dalawa ang isang malamig na hangin na biglang tumaas mula sa vertebrae ng buntot, na napakalamig. Paglabas ng opisina ni Wu Changkong, unti-unting bumukas ang mga kilay ni Tang Wulan, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Bagamat hindi sapat ang lakas ng ibang mga estudyante, at least ako ang napiling kumatawan sa klase. Ito ang kaluwalhatian ng Soul Master, nakagawa na ba siya ng hakbang sa mundo ng Soul Master? Bukod kay Teacher Mang Tian, sinabi rin ni Teacher Wu na may pag-asa siya. Hoy! Malamig na tawag sa kanya ni XCX. Lumingon si Tang Wulan para tumingin sa kanya, ano ang ginagawa mo? Aawayin kita muli sa halip na kainin ang iyong unang pagkain ng walang bayad. Natigilan si XCX, hindi ba mahal na mahal ng taong ito ang pera? Sa totoo lang, hindi ko sasabihin ito. Sasabihin ko sa iyo, huwag mo akong pigilan sa laro 1 buwan mula ngayon. Pagmamalaki ni XCX. Bumantong hininga si Tang Wulan, masakit pa rin ba ang kanyang mukha? Bumantong hininga si Tang Wulan, masakit pa rin ba ang kanyang mukha? Ang pagmamalaki sa mukha ni XCX ay agad na tumigas, at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na naikuyom. Tinapik siya ni Tang Wulan sa balikat, may lalabas ako ngayong gabi, bukas ng gabi, lalaban ako sa iyo.
Pagkatapos nitong ilang paligsahan kasama si XCXC, hindi na niya tinatanggihan ang laban. Pagkatapos ng ilang mga paligsahan, ang kanyang aktwal na labanan ay gumawa ng malaking pagunlad. Ang pressure na dala ni XCXC sa kanya ay kailangang-kailangan. Maagang natapos ang klase sa umaga. Si Tang Wulan ay hindi bumalik sa dormitoryo, ngunit tumakbo sa senior department upang maghintay. Tumunog ang bell pagkatapos ng klase, at hindi nagtagal ay nakita niyang lumabas na si Liu Yoxin at ilang babaeng kaklase. Ate Yoxin. Sumenya si Tang Wulan sa kanya. Nakita siya ni Liu Yoxin sa isang sulyap, at nagmamadaling naglakad kasama ang ilang kaklase. Wow, Yoxin, nagustuhan mo ba si Xiao Zhengtai? Mukhang maganda ang maliit na kapatid na ito, siguradong gwapo siya paglaki niya. Isang senior na babaeng estudyante na may mga mata ni Dan Feng ay ngumiti kay Liu Yoxin na may hindi maliwanag na ekspresyon. Iritadong sinabi ni Liu Yoxin, huwag magsalita ng walang kaparerikon, ito si Tang Wulan, ang aming unang taon na junior sa Intermediate Division. Wulan, ano ang problema? Ibinigay ni Tang Wulan ang Soul Guidance Camera na hawak na niya sa kanyang kamay. Senior sister, tinulungan kitang kumuha ng ilang mga larawan, ngunit hindi ito palaging maganda. Ibabalik ko ito sa iyo. Namula ang mukha ni Liu Yoxin, at binigyan siya ng puting tingin, okay, okay. Iyon lang. Salamat. Iniimbitahan ka ni sister-in-law sa hapunan. Mabilis na umiling si Tang Wulan, hindi, babalik ako sa Intermediate Department para kumain. Siya ay lubos na mulat sa sarili. Kapag nag-imbita ang mga tao ng hapunan, hindi sila kailanman hihingi ng libreng pagkain at least meal B na lang. Sa kanyang gana, talagang natatakot siya na maging mahirap si Liu Yoxin, kaya nahihiya ako. Sa pagtingin sa likod ni Tang Wulan, ang dating babaeng estudyante na si Dan Feng Yan ay nagtanong ng may pagkalito, Yoxin, ano ang hiniling mo sa kanya na kunan ka ng litrato? Mahiwagang sinabi ni Liu Yoxin, si Wulan ay isang estudyante ng klase ni Teacher Wu Changkong. Wow wow wow. Leng mayabang na lalaki. Tingnan mo. Pagbukas ng camera, biglang lumitaw ang figure ni Wu Zhangkong sa maliit na screen. Patuloy na kinunan ang mga larawan, at ang nakuhanan ay isang serye lamang ng mga aksyon kung saan tinanggal ni Wu Zhangkong ang kanyang sinturon at pagkatapos ay hinugot ang sinturon. Ang mga mata ng ilang mga batang babae ay nanlaki, at ang kanilang mga kutis ay namula, at sila ay halos lumabas sa tubig. Ang isang pagkain, Yoxin, at ang mga larawan ay ibinebenta sa akin. Exclusive. Hinding-hindi ako papayag na makita ng iba ang paraan ng pagkalas ni Prince Charming sa sinturon sa aking puso. Dalawang pagkain. Ang parehong dahilan. Hindi alam ni Tang Wulan na ang mga larawang kinuha niya ay nagdulot ng matinding kompetisyon mula sa ilang mga kapatid na babae sa senior school. Pagkatapos ng tanghalian, ipagpatuloy ang klase sa hapon. Ang meditation technique na itinuro ni Wu Zhangkong ay talagang mas komplikado kaysa doon sa junior college, ngunit ang epekto ay halatang mas maganda. Sinasabing ito ay isang pinasimple na bersyon ng super meditation technique na ipinanganak mula sa Shrek Academy ng Continental Legend Academy. Sa ilalim ng presyon ng malamig na mga mata ni Wu Changkong, ang mga estudyante ay natuto ng napakabilis. Sa isang hapon, halos lahat ay pinagkadalubhasaan ang Basic Operation Mode. Pagkatapos ng klase, si Tang Wulan ang unang sumugod sa kantin para kumain ng hapunan, at pagkatapos ay tumakbo palabas na parang hangin. Ngayon ay mayroon pa siyang mahahalagang bagay na dapat gawin. Pumunta siya sa Blacksmiths Association upang matanggap ang kanyang blacksmith badge, at kasabay nito ay tumatanggap ng ilang mga forging task. Napakahalaga para sa kanya ang pag-iipon ng pera. Para sa 100 taong gulang na kaluluwa na nagkakahalaga ng milyon-milyong, kung may surplus sa hinaharap, nais din niyang bumili ng pagkain para sa kanyang sarili. Pagkatapos kumain kaninang umaga, naramdaman pa niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang sarap sana kung makakain ito araw-araw. Tuwang-tuwa siyang naglakad patungo sa gate ng kolehiyo, hindi kalayuan sa gate. Isang itim na sasakyang ginagabayan ng kaluluwa ang biglang yumandar sa labas ng gate ng kolehiyo. Ang bilis ay napakabilis kaya tumalon si Tang Wulan at mabilis na huminto. Umalis ka sa daan. Isang malinaw na boses ang narinig sa likuran. Nang lumingon si Tang Wulan para tingnan, tanging isang batang babae na may mahabang blonde na buhok ang nakatitig sa kanya. Walang kamalay-malay na tumabi, dumaan sa kanya ang dalaga. Sa pagkakataong ito, bumaba na ang driver ng itim na sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. Sumakay ang dalaga sa kotse. Maingat na isinara ng driver ang pinto ng kotse, at saka muling pumasok sa kotse at pinaalis ang dalawang itim na sasakyan. Isa na namang anak ng mayamang pamilya. Imposibleng sabihin na hindi ka naiinggit. Ngunit si Tang Wulan ay hindi nagseselos, at ang mayayaman ay pinahirapan din ng mga mahihirap. Kung magagawa nila, magkakaroon sila ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagsusumikap. Nakangiti siyang humakbang papunta sa direksyon ng Blacksmiths Association. Lalo na masama ang mood ni Mushi nitong 2 araw. Sa orihinal, ang araw bago ang kahapon ay dapat ang kanyang maluwalhating araw, ngunit ito ay nawasak ng biglaang pagbabago. Nang matagumpay niyang nakumpleto ang 100 forging at purification ng rare metals, nakapasa sa lahat ng eksaminasyon, at naging second level forge.
Ngunit nalaman niya na bago niya simulan ang pagtatasa, isang 9 gulang na batang lalaki ang aktwal na nakatapos ng pagtatasa sa ikalawang antas. 9 gulang. Paano ito mangyayari? Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Hindi nagtagal matapos siyang ipanganak, ang paborito niyang bagay ay ang panuuri ng kanyang ama na nagpapanday. Sinabi sa kanya ni tatay na ang mga babae ay hindi angkop para sa pamimiki. Ang mga lalaki ay dapat gumawa ng mga bagay tulad ng pag-indayog ng martilyo. Ngunit ang matigas ang ulo na si Mushi ay iginiit lang kung ano ang nagustuhan niya. Nagsimula siyang gumamit ng isang espesyal na maliit na martilyo noong siya ay 5 taong gulang. Sa simula, akala ng kanyang ama ay katuwaan lamang siya, ngunit iginiit niya ito. Ginaya ko ang mga galaw ng aking ama araw-araw. Talagang naantig nito si Mu Chen, na naging presidente ng East Sea City Forging Masters Association, at opisyal na nagsimulang turuan siyang mag-forging. Namana ni Mushi ang espiritu ng martial arts ng kanyang ama, na talagang angkop sa sarili nito. Dagdag pa, handa siyang magtrabaho ng husto. Kinailangan ni Mu Chen na humanap ng ilang espesyal na panggagamot na materyales upang matulungan ang kanyang anak na babae na mapanatili ang kanyang anyo, upang habang siya ay magkaroon ng sapat na lakas, hindi siya magiging isang malakas na babaeng lalaki. Ang pagmamahal ni Mushi sa panday ay mula sa puso. Sa edad na 11, opisyal na siyang naging first-level forger, at mabilis siyang umunlad, sa ilalim ng gabay ni Mu Chen. Sa wakas, pagkatapos ng kanyang ika-13 kaarawan, sinubukan ko ang pangalawang antas na pagsusulit sa panday at naipasa ko ito ng isang beses. Malinaw na naalala ni Mushi. Sabi ni Dad, medyo henyo na siya sa forging industry. Ngunit bakit ang isang lalaki na 9 taong gulang pa lamang ay naging pangalawang antas na panday na katulad niya? Lubos ding pinuri ng mga nagsusuri. Bagamat hindi sinabi ng reviewer noon, kitang-kita niya sa kanyang mga mata na sa kanyang mga mata, halatang mas malakas ang lalaking iyon kaysa sa kanyang sarili. Narinig ko na darating siya para kunin ang badge ngayon, ngunit kailangan kong makita kung ano siya. Nakatingala sa signature big martilyo, si Tang Wulan ay pumasok sa Blacksmiths Association. Kahit minsan lang siya nakapunta dito, medyo gusto na niya ang lugar na ito. Pagkarating sa East Sea City, ang lugar na ito ang nagpataka sa kanya sa kakaibang pakiramdam. Ang lugar na ito ang nagbigay sa kanya ng tiwala. Nakatayo sa likod ng front desk, nakita ni Yun Xiaoling si Tang Wulan sa isang sulyap. Sa katunayan, sinabihan siya ng nabanggit na maghintay para sa batang ito. Tang Wulan, nandito ka na sa wakas. Nagmamadaling pumunta si Yun Xiaoling kay Tang Wulan at tumingin sa kanya ng nakangiti, na may higit na pag-usisa sa kanyang mga mata. Paanong hindi siya ma-curious sa batang ito? 9 taong gulang. Pangalawang antas na panday. Paano niya ito nagawa? Nabasag na raw ng kanyang edad ang record sa headquarters. Ang record ng pinakabatang first level na panday ng Association of Blacksmiths ay 8 taong gulang na hawak ng presidente ng Association of Contemporary Blacksmiths, ngunit ang edad niya nang siya ay naging pangalawang antas na panday ay 11 taong gulang. 2 taon na ang lumipas sa batang nasa harapan niya. Ang asosasyon ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa batang ito, at ipinag-utos ito, hanggat siya ay dumating, agad niyang dadalhin ito. Ate Xiaoling, hello. May magandang memorya si Tang Wulan, at malinaw niyang naaalala ang pangalan ng kapatid na ito. Ngumiti si Yun Xiaoling at sinabing, nakakamangha ka talaga. Nabalitaan ko na nakapasa ka sa pagsusuri ng second level na panday. Gaya ng sinabi niya, yumuko siya at sumandal sa harap ni Tang Wulan, tinitingnan ng lalaking ito na may malalaking magagandang mata. Batang lalaki. Namula ang medyo nahihiyang mukha ni Tang Wulan, hindi, maswerte lang ako. Napangiti si Yun Xiaoling, alam ko ang pagiging humble sa murang edad. Tara na, ihahatid na kita. Salamat ate. Sa elevator ng Soul Guide, nagulat si Tang Wulan nang makitang pinindot ni Yun Xiaoling ang button na patungo sa itaas na palapag, Sister Xiaoling, saan tayo pupunta? Ngumiti si Yun Xiaoling at sinabi, ang lugar kung saan tatanggap ng rank badge. Mabilis na gumalaw ang elevator. Nang marating niya ang pinakamataas na palapag, bahagyang tumunog si Tang Wulan sa kanyang mga tainga at umiling-iling upang makabawi. Nang makalabas si Tang Wulan sa elevator, ang unang nakita ni Tang Wulan ay isang bukas na larangan ng paningin. May mga floor-to-ceiling glass sa paligid, at ang taas dito ay halos makikita ang kalahati ng Donghai City. Ang matataas na gusali sa lungsod ay parang bakal na kagubatan. Maraming berdeng halaman ang nakalagay sa isang gilid, na nagdaragdag ng kaunting sigla. Nakahanap si Yun Xiaoling ng isang staff, pakisabi sa chairman, nandito si Tang Wulan. Wulan, maghintay ka muna dito. Dinala siya ni Yun Xiaoling sa sofa para maupo. Hindi nagtagal, at ilang matitinding yabag ang tumunog. Si Mu Chen ang nasa unahan. Dumating siya sa asosasyon kaninang madaling araw, at hindi man lang siya nagpanday sa kanyang forging room, para lang hintayin itong maliit na lalaki na nagdala sa kanya ng mga nakakagulat na sorpresa. Si Sen Yu ay nasa kanyang opisina din, naghihintay kasama niya. Kung alam ng mga tao mula sa Blacksmiths Association na halos isang buong araw silang naghintay para sa isang bata, hindi ko alam kung ano ang iisipin nila. Si Mushi ang sumunod sa dalawang ito. Presidente. Binati siya ni Yun Xiaoling at magalang na binati si Mu Chen.
Ngumiti si Muchen at tumango, sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Tang Wulan. Nang marinig ni Tang Wulan na tinawag ni Yun Shaoling ang chairman, tumayo na siya. Ang kanyang tingin ay kay Sen Yu. Lumapit si Sen Yu sa kanya at ngumiti at sinabing, Wulan, ito ang presidente Muchen ng ating East City Forge Association. Isa rin ito sa pinakasikat na Saint Crafter level forging master sa ating federation. Santo Craftsman. Lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan, at narinig na niyang binanggit ni Mantian ang titulo ng Saint Crafter matagal na ang nakalipas. Ang mga peking ng ikapito at ikawalong antas ay matatawag na santo na mga manggagawa. Hindi ko inaasahan na makakita ako ng ganoon kaga. Kung tutuusin sa kanyang edad, tila hindi mas matanda ang pangulo sa sarili niyang guro. Nakakamangha talaga siya. Ang badge ba sa kanyang dibdib ay ang Saint Craftsman badge? 8 bituin, 8-star Saint Craftsman. Hello, Presidente. Si Tang Wulan ay nagmamadaling humakbang pasulong at yumuko. Ikaw ba? Isang nagulat na boses ang narinig mula sa gilid ni Muchen. Ngunit si Mushi ang nakakita sa taong ito na nagnakaw sa kanya ng limelight, at masasabing ninakawan pa niya ang limelight ng lahat ng nakababatang panday. Bahagyang natigilan din si Tang Wulan nang makita niya si Mushi. Paanong nandito ang senior sister nitong mayamang lalaki? Nagulat si Muchen sa kanyang anak, Zixi, magkakilala ba kayo? Tumingin si Mushi kay Tang Wulan at sinabing, hindi ko alam. Gayunpaman, mukhang taga-school namin siya. Ngumiti si Muchen at sinabing, Tang Wulan, anong grade ka sa Donghai Academy? Sinabi ni Tang Wulan, ako ay isang freshman na naka-enroll ngayong taon. Ako ay nasa class 5 ng unang baitang. Nang marinig ang mga salitang Wuban, biglang nagpakita ang mga mata ni Mushi ng bakas ng pang-aalipusta. Siyempre alam niya kung ano ang kinakatawan ng class 5. Iyon ay isang bangkos ng basurang kahoy na kahit isang dakilang soul master ay hindi maaaring maging. Gayunpaman, si Muchen ay walang anumang emosyonal na pagbabago dahil sa klase ni Tang Wulan. Nabalitaan ko mula kay Brother Sen na noong huli kang pumasa sa ikalawang antas na pagsusulit, ito ay talagang isang kahangahangang resulta. Alam mo ba na ito ay lumikha ng isang bagong antas sa ating Forging Teachers Association? Ang record. Lahat tayo ay lubos na nakadarama na may mga kahalili. Namula ang mukha ni Tang Wulan, at hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga papuri ng ibang tao. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, Tito Presidente, maaari ba akong makakuha ng isang badge at magsimulang gawin ang gawaing pang-forging? Tumawa si Muchen at sinabing, syempre. Ngumiti si Sen Yu at sinabi, hinihintay ka ng presidente ngayon, para lang personal mong ilagay ang badge. Nagdala na ng tray si Yun Shaoling sa tabi niya. Isang pulang tela ang inilagay sa tray na may badge. Ang badge ay ipinakita sa isang hexagonal na hugis, na may asul na background at isang hugis martilyo na embossment, na may 2 puting bituin na nakalagay dito. Hindi alintana kung ito ay isang tagagawa ng mecha, isang panday, o isang teknisyan ng ganitong uri, ang mga badge ng antas ay pareho ang hitsura. Ang mga badge sa una at ikalawang antas ay lahat ng puting bituin sa isang asul na background, at magbabago ang mga ito kapag naabot nila ang ikatlong antas. Personal na inilagay ni Muchen ang badge sa kaliwang dibdib ni Tang Wulan, bahagyang ngumiti, at same time na sinabi, mula ngayon, magiging miyembro ka na ng aming Forgers Association. Bilang isang palsipikado, sana ay seryoso mong kumpletuhin ang bawat piraso. Gumagawa ang forging gamit ang sarili mong kaluluwa sa pakiramdam, at buhay para maliwanagan. Ang tunay na forging ay hindi ang pagpeke ng metal, ngunit ang paglikha ng buhay. Lumikha ng buhay. Ang simpleng 4 na salitang ito ay nagbigay kay Tang Wulan ng nakakabinging pakiramdam. Kasama ng kanyang mga insight sa panahon ni Chen Duan, tila isang bagong pinto ang nagbukas ng puwang sa kanyang harapan. Bahagyang hinawakan ng badge, ang lamig ng metal na may hindi pa nagagawang pakiramdam ng tagumpay ay nagpainit sa puso ni Tang Wulan. Siya ay sa wakas ay isang opisyal na panday. Gusto kong ikumpara sa iyo. Biglang lumabas si Mushi mula kay Muchen, nakatingin kay Tang Wulan na may hindi nasisiyahang ekspresyon. Nakita lang ni Tang Wulan na suot niya ang badge na katulad ng sa kanyang dibdib. Nang makita ang mapanuksong mga mata ni Mushi, natigilan si Tang Wulan, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi ako ganoon. Bumaling kay Muchen, sinabi niya, Uncle President, saan ko makukuha ang forging mission? Pinandilatan ni Muchen si Mushi, at kinailangan niyang bawiin ang gusto niyang sabihin, at pagkatapos ay ngumiti at sinabi kay Tang Wulan, dadalhin ka roon ni Brother Sen. Pagkatapos mong makapasa sa assessment, isa ka ng malaking pinuno ng ating asosasyon. Isang miyembro ng pamilya, kahit na anong mga paghihirap ang iyong maranasan sa hinaharap, maaari kang pumunta sa asosasyon para humingi ng tulong. Bagamat ang ating grupo ay hindi ito ang pinakamatibay na samahan. Kapag nagsasalita tungkol sa salitang pagkakaisa, sinasadya niyang sumulyap sa kanyang anak, na napangiti si Mushi at ibinaba ang kanyang ulo. Sumama ka sa akin. Nakangiting sabi ni Sen Yu. Pinapanood sina Tang Wulan at Sen Yu na paakyat ng elevator, sa wakas ay hindi napigilan ni Mushi, tatay, bakit hindi mo ako hayaang ikumpara sa kanya? Bumaba ang mukha ni Muchen, presumptuous. Sa palagay mo, saan ito? Ito ang Association of Blacksmiths.
Bilang miyembro ng Association of Blacksmiths, lalo na bilang aking anak, ang bawat salita at gawa mo ay kumakatawan sa asosasyon. Itong batang ito na ngayon ko lang sinalihan, at ano ang dapat kong gawin kung takutin ko siya? Kapag pamilyar ka sa kanya sa hinaharap, handa akong ihambing ito sa kanya. Hindi ba siya ang iyong nakababatang kapatid? Hindi masyadong nakausap ni Mu Chen si Tang Wulan ngayon, kailangan pa niyang mas obserbahan ang batang ito. Nakita niya ang piraso ng mabibigat na pilak na pinadalisay ni Tang Wulan, at mula sa pagkakapareho nito, lubos niyang mahihinuhan na ang antas ng pagpapanday ni Tang Wulan ay mas mataas kaysa sa kanyang anak na babae. Ang ayaw niyang patulan ng kanyang anak ay ang pagiging makasarili niya. Kung tutuusin, ang tiwala sa sarili ay napakahalaga sa kanilang edad. Dahil si Tang Wulan na ang papalit sa forging task, mayroon siyang oras para obserbahan siya. Pagkatapos gumawa ng higit pang mga obserbasyon, hindi pa huli ang lahat para magpasya kung paano siya sanayin. Ang Task Access Hall ay nasa ikalawang palapag ng Blacksmiths Association. Ang buong ikalawang palapag ay isang bilog ng mga counter. Ang bawat counter ay may parehong marka sa antas ng gawain gaya ng badge ng panday. Ang mga forging master ay maaari lamang tumanggap ng mga gawain na pareho o mas mababa kaysa sa kanilang sariling forging level, at hindi maaaring tumalon sa mas mataas na antas ng mga gawain. Sa industriya ng forging, ang mga materyales sa forging ay ibinibigay ng kliyente, kaya dapat gawin ng asosasyon ang lahat ng posible upang matiyak ang kalidad ng tapos na produkto. Kung hindi, ang asosasyon ay dapat magbayad. Bata, marami ka talagang sorpreses sa akin. Mantian, ang lalaking iyon, talaga. Sa pag-iisip sa mga nakakatawang salita ni Mantian noong araw na iyon, galit na galit si Senyu na isa talaga siyang guro. Isang mabuting alagad ang isinilang. Anong misyon ang gusto mong gawin? Tanong ni Senyu kay Tang Wulan. Sinabi ni Tang Wulan, gawin mo ang iyong makakaya. Sinabi ni Senyu, ang aming asosasyon ay may isang forging room para sa upa. Plano mo bang mag-forge sa asosasyon? Umiling si Tang Wulan, hiniling sa akin ng guro na gamitin ang kanyang forging room sa Donghai City. Pupunta ako doon. Salamat. Isang bakas ng pagkabigo ang sumili sa mga mata ni Senyu, okay, kung gayon. Ngunit dapat kong ipaalala sa iyo na ang pagmamit ng mga gawain ay maaari lamang magtagumpay, hindi mabibigo. Kapag sila ay nabigo, dapat mong bayaran ang pagkalugi. Ang harap na counter ay kukuha ng gawain, at ang kaliwang counter ay ang gawain sa paghahatid. Oo, ang counter sa kanan ay para sa pagbili ng lahat ng uri ng mga metal. Ang aming asosasyon ay may halos lahat ng mga bihirang metal na maaaring mabili ayon sa bawat buwan, ngunit ang lahat ay makikita sa iba't ibang mga metal ayon sa merkado. To the level of the forge, if you have any needs, you can buy it here. Then the 4th and 5th floors are places to buy forged products. Oo. Magalang na sumang-ayon si Tang Wulan, ngunit ngayon ay hindi na niya naisip na bumili ng mga bihirang metal o mga natapos na produkto. Ang isa ay dahil hindi niya ito kailangan, at ang isa ay dahil wala siyang pera. Inaasahan din niyang kumita ng sapat na pera para sa 100 taon ng kaluluwa sa pamamagitan ng panday. Dinala ni Senyu si Tang Wulan sa 2-star counter. May isang tauhan sa likod ng counter at 10 soul guide screen sa harap. Ang mga gawain sa pag-pick up ay lahat ay automatiko, at ang mga kawani ay humaharap lamang sa mga problema na maaaring lumitaw. Kasunod ng mga tagubilin ni Senyu, hinawakan ni Tang Wulan ang isang soul guide screen, at isang serye ng mga gawain ang biglang lumitaw dito. Sa simula ay ang paglalarawan ng gawain, na sinusundan ng dami at kabayaran. Kukunin ng asosasyon ang 10% ng bayad sa tagapamagitan, at pagmamayari mo ang natitira. Nakikinig sa mga salita ni Senyu, medyo tirik ang mga mata ni Tang Wulan. Ang unang gawain ay linisin ang bihirang metal na Tianlong iron. 30 araw. Dami, 10, bayad, presyo ng unit ng 2,000 federal na pera. Sa madaling salita, pagkatapos makumplito ang 10 Tianlong iron purification, kabuuang 20,000 federal coins ang maaaring makuha. Para kay Tang Wulan, tiyak na malaking halaga ito ng pera. Mula nang makumplito ang paglilinis ng immersion silver ng libu-libong forging, buo na ang tiwala niya ngayon sa paglilinis ng karamihan sa mga bihirang metal. Kumbaga, napakayaman talaga ng career ang forging. Naklik niya ang unang gawain ng walang pag-aalinlangan, at nag-pop up ang dialog box, na nagtatanong ng lokasyon ng paghahatid. Matapos makumplito ang input, kinakailangan ng badge na maging katulad ng slot sa ibaba. Inalis ni Tang Wulan ang badge at inilagay ito. Ihulog. Binabati kita, Tang Wulan, ang pangalawang antas ng Forging Master, para sa matagumpay na pagtanggap ng second-level forging task na Tianlong Iron Purification. Ipapadala ang mga materyales sa iyong address sa loob ng 3 araw. Lumalabas ang badge. Ayos lang ba ito? Tumangala si Tang Wulan kay Senyu. Tumango si Senyu, napakasimple lang, di ba? Gayunpaman, kailangan kong ipaalala sa iyo na ito ang unang pagkakataon mong tanggapin ang gawain, kaya dapat kang mag-ingat. Bagamat hindi mura ang processing fee na sinisingil ng ating mga palsipikado, maraming mga pekeng hindi naman mataas ang kita. Ang dahilan ay nabigo silang makumplito ang bawat gawain ng perpekto.
Kapag lumitaw ang mga may sira na produkto, kailangan nilang muling magbayad para sa mga produktong ito. Oo, Master Sen, kailangan kong maging maingat. Nakaramdam ng sikip si Tang Wulan at nagmamadaling pumayag. May communication number ka ba? Tanong ni Sen Yu. Umiling si Tang Wulan, bahagyang namula ang kanyang mukha, paano niya kayang bumili ng soul communicator? Bahagyang ngumiti si Sen Yu, ibibigay ko sa iyo ang dalawang bagay na ito. Habang nagsasalita, isang ilaw ang kumislap sa kanyang kamay, isang dagdag na singsing sa kanyang kaliwang kamay, at isang maliit na soul communicator sa kanyang kanang kamay. Ang singsing ay simple sa estilo at ipinakita sa mapusyaw na asol. Hindi masabi ni Tang Wulan sa isang sulyap kung anong material ang pinik nito. Mayroong napakahusay na madilim na pattern dito. Parang napaka-ordinaryo sa unang tingin, ngunit mararamdaman mo ito kapag tinitigan mong mabuti. Ito ay kahanga-hanga. May nararamdaman pang pagkahilo. Ang Soul Communicator ay ang pinakasikat na estilo sa kasalukuyan. Ito rin ay isang estilo ng Pulse Eres. Ito ay halos 2 daliri ang lapad at maaaring eye-buckle ng direkta sa pulso para madaling gamitin. Hindi ko pwedeng hilingin ito ay masyadong mahal. Nagmamadaling umiling si Tang Wulan. Bagamat hindi niya alam kung ano ang singsing, ang Soul Communicator lamang ay nagkakahalaga ng 10,000 federal na barya, hindi binibilang ang mga singil sa tawag. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.